Tama si VP Inday, walang structure yung cabinet meetings. The first few meetings, ganito, may ipare-report na ilang mga cabinet secretaries. Magre-report sila at sasabihin kung ano ang mga plano nila. There is one particular instance, wag na muna natin banggitin yung pangalan ng cabinet secretary na yon. Nagpresenta siya. Tapos sabi ni Pangulo, but those aren't plans. You're just telling me na ganito. Okay, after you assess your department, you have to tell me what your plans are. O sige, balik ka na lang later on. Ganon. Pero hindi talaga dinisiplina yung cabinet member na yon na nagbigay lang ng ganito kasi ang ginagawa. At in many instances, mali pa yung reporting kasi kilala ko yung department na yon. I worked with that department for a long time, and alam ko na marami dun sa kanyang impressions of what that department is supposed to do ay misimpressions on the part of that secretary. Cabinet meeting. Ito kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. May sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre sasabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Okay, dyan lang muna. Pero itutuloy natin yung mga sinabi niyang mga yan. So ito mako-confirm ko po ito dahil magkasama po kami ni VP sa mga cabinet meetings noon. At isa sa dahilan kung bakit, at yung mga sinasite niya dito na dahilan na medyo na-disappoint siya, ay dahil dati, cabinet meetings po namin ay once a week. Every Tuesday po yan. Lumadating kami ng 8:30, nag-uumpisa by 9. Andali lang po. Abs! Pahinging water tsaka tsaa, please. Sorry po. Tsaka tsaa. Thank you. Thank you. So, yun. So, ito confirm ko yan. I can confirm most of the major points here. So, totoo yun. Noong una, nagka-cabinet meeting kami every Tuesday. Weekly yan. Walang cabinet meetings pagka nasa biyahe ang presidente. So, nag-start po ang mga biyahe by September of 2022. Therefore, and then shortly after that, totoo yon, nag-announce siya na hindi na magka-cabinet meetings. Dahil ni-report naman yan ng media. So, ang nakakatawa dyan is ngayon, sinasabi ng ibang mga news reports na hindi naman daw totoo. Nagmi-meeting pa rin si Presidente, pero cluster meetings na lang daw. Pero mali si VP as early as 2023, matumal na ang cabinet meetings. Kasi sinusundan ko pa rin yung news about him dahil nangako ako as I was leaving na, alam niyo, Mr. President, hindi naman ako kumbaga, hindi naman masama ang loob ko kay Presidente at the time na umalis ako. Iba ang dahilan ko kung bakit na hindi ko na talaga tinanggap ang kahit anong yaya nila na maging bahagi pa rin ng Administrasyong Marcos. Gayunpaman, ang sinasabi ko dito is nung umalis ako,
good faith pa rin ako kay Pangulo na mayroon siyang plano at itutuloy niya ang kanyang mga campaign promises. Gayon, pero ang nangyari is, as early as 2022, by September, dahil bumiyahe siya ng bumiyahe, kukunti na, nag-decrease talaga ang cabinet meetings. Alam ko, kasi kasama ako sa biyahe ng Pangulo. Sinabihan ako na bahagi policy yan. Kapag bumiyahe ang Pangulo, automatic bit-bit ang press secretary. Sinabihan ako noon. So, kasi ayoko sana because gusto ko mag-conduct ng cabinet briefings dito pa rin sa Pilipinas at sasabihan na lang ako, mayroon akong undersecretary na sasama kay BBM sa mga biyahe niya. Tapos i-brief na lang kung ano nangyari at saka kung may statement si Pangulo and so on. So i-coordinate na lang yon. These are not state secrets, so pwede kong pag-usapan ito. But sinabi, hindi kailangan kang kasama. So sumama ako in the first 3 official visits, official/state visits, magkaiba yun, na ginampanan ni Pangulo noong nandun pa ako during my tenure as cabinet secretary, as press secretary. So, aware din ako na tumigil ang cabinet meetings. Totoo po yan. Pero pag binabasa niyo yung mga news reports, dina-downplay nila. Sabi nila, inaakusahan daw ni VP, si Presidente, na hindi na daw nagka-cabinet meeting and so on. Pero sabi nila, but BBM had 42 cluster meetings at chuchu, ganyan. So, yung sinasabi, ang sabi ng press ganito, no? Vice President Sara claimed that President Marcos stopped holding regular cabinet meetings just months after assuming office in 2022. That can be confirmed because nung nag-start na siya magbiyahe, walang cabinet meetings. Okay, alam ko yan. But in fairness, wala naman in fairness dito. Iniiwan naman kasi si ES Vic. Siya ang primus inter pares, so siya po ang nagko-coordinate with the other cabinet secretaries. So, doon sa later years, particularly ang sinasabi kasi ng media 2024, 49 sectoral meetings but only 2 full cabinet meetings. But they're not talking about 2023. Kasi in 2023, dahil sa dami ng mga biyahe, kukonti din ang cabinet meetings pero hindi nire-report yan sa media. I know because ina-announce naman yan ng media pero hindi nila nire-report that the president had a cabinet meeting at chuchu. Pero kailangan kasi binibrief yung media after every cabinet meeting. Polisiya yan dati nung nandun ako. So, pero this is a far cry from the original plan na dapat 2 cabinet meetings per week, lalong-lalo na nung umpisa. Now, here's the other thing. Tama si VP Inday, walang structure yung cabinet meetings. The first few meetings, ganito, may ipare-report na ilang mga cabinet secretaries. Magre-report sila at sasabihin kung ano ang mga plano nila. There is one particular instance, wag na muna natin banggitin yung pangalan ng cabinet secretary na yon. Nagpresenta siya. Tapos sabi ni Pangulo, but those aren't plans. You're just telling me na ganito. Okay, after you assess your department, you have to tell me what your plans are. O sige, balik ka na lang later on. Ganon. Pero hindi talaga dinisiplina yung cabinet member na yon na nagbigay lang ng ganito kasi ang ginagawa. At in many instances, mali pa yung reporting kasi kilala ko yung department na yon. I worked with that department for a long time and alam ko na marami dun sa kanyang impressions of what that department is supposed to do ay misimpressions on the part of that secretary. So, yung iba naman,
Ganun din, pero sinasabi lang niya, but you have to tell me your plans. Ganitong problema niya. So, dun sa iba sa amin, pag pinadala, kasi ang magpapadala sa'yo, PMS, sasabihin ng PMS, ito yung summary ng last cabinet meeting, ito yung sinabing gawin nyo. We will check with you after 1 week. Okay? Sunod ako ng sunod. Hala, mag-1 week na, tapos na ba ang report natin? Ganito, ganito. O di sige. Submit ng regular reports, pero hindi man lang nino-noted at the next cabinet meeting at hindi man lang na, kumbaga, yung ibang mga cabinet secretaries, wala rin akong naririnig na nagko-comply sila. O bukod pa niyan, may polisiya si Pangulo on at ito public ito dahil in-announce ko to. The government speaks as one. So kailangan nagko-coordinate lahat ng mga information officers and spokespersons ng lahat ng mga ahensya with the Office of the Press Secretary. Maganda yung policy na yon, pero may mga instances na hindi yun nasusunod. Pag hindi nasunod, binigyan ako ng trabaho ni Pangulo na kailangan ako yung magtitimon sa kanila when it comes to making public statements. So within minutes, kung kunwari, mayroong nasabi na, teka muna, bakit kayo ang nag-a-announce? Si Pangulo ang dapat nag-a-announce nito. Tatawagan ko kagad yung cabinet secretary na yon at sasabihan, o ganito gagawin. Some of the cabinet secretaries could not control their own USECs. Kasi iba yung nag-a-appoint ng cabinet secretary, iba yung nag-refer ng undersecretaries or other officials. So totoo ang sinasabi ni VP dito. The media is trying to downplay it. Pero totoo yan. Napansin niya, marami namang nakapansin sa gabinete. At hindi talaga napapag-usapan, kunwari, ano yung i-coordinate ng mga activities. Ang kulang talaga ni Presidente Marcos, nung siya po ay umakyat sa pagiging Pangulo, walang team building at walang planning. Wala siyang in-announce na, this is my vision. So para makuha namin yung vision, kailangan ko pang kalkalin yung kanyang mga campaign promises. So, yun po ang inaano ko na, kumbaga, para masabi ko that there is a vision and some kind of plan, doon ko kinukuha sa inaugural address, sa campaign promises niya, sa first State of the Nation, doon ko po ini-ano. So, yung mga cabinet secretaries or mga undersecretaries ng bawat department, tinatawagan ko yan para tanungin, ano ang activities na planned ninyo ukol dito sa sinabi ni Pangulo na ganito ang gagawin? O halimbawa, DA, anong gagawin ninyo tungkol dito? Sabi ni Pangulo, integration ng farmlands. Ano ang plano ninyo for the next 6 months tungo sa ganun? Pero, nung nawala na kami ni ESVIC, wala na rin nangungulit sa mga cabinet secretaries na at least man lang maglabas kayo ng mga plano, maglabas kayo ng mga ano ang plano ninyo. In other words, tama si VP. Each of the cabinet secretaries were left to their own devices. Kung ano na lang ang gagawin nila. Which is why, and this is where I can name a department, the Department of Tourism, hindi natin nakikita kung ano talaga ang goals nila. Ang sinasabi lang ni Secretary Frasco is dagdagan yung number of tourist arrivals. But that is not the be-all and end-all of the Department of Tourism. Nanggaling tayo sa pandemya. So, magre-recapacitate ka ng ibang mga yung mga negosyo na nawalan na sila ng mga skilled workers, kailangan
magtitimon ka ng mga popular sites natin na masiguro hindi sa dami ng turista ay hindi nila masisira yung kanilang mga tourism attractions. So meron din mga ganon, ang daming levels na ng department na yun na hindi na-address because there was no planning session for the Marcos administration. Kinukuha lang namin, at least on my part, kinukuha ko lang siya doon sa mga previous statements ni Pangulo. That is why sinasabi ko na ako yung pinakapuyat in the early days of the Marcos administration because kailangan alam ko kung anong iniisip ng Pangulo. Pero hindi pa rin namin hindi pa rin, kumbaga, it did not come from him. Kumbaga, mayroon lang, maggagaling lang yung ibang mga kasamahan niya na mag-anticipate for him to help him out. Yung pagkukulang niya, pinupuno para hindi mahahalata that there were so many things that were missing. Pero si VP, dahil mayroon siyang executive experience, alam na niya nung naging mayor siya kung ano ang hinaharap mo for the next 3 years. Si Presidente Marcos, ang hinaharap niya 6 na taon. Pero hindi niya sinasabi kung ano ang intention niya na ma-accomplish within those 6 years. So sa umpisa, pwede mong pagbigyan. Kasi nobody really trains, kumbaga, for the presidency, so to speak. But kailangan may competence ka to manage something. Hindi ba nung presidente si Noynoy Aquino, sinasabi natin na ano ang executive experience niya para maging presidente. Kaya natin binabatikos siya noon is over yung reliance niya on the people around him to the point that we believe, and to this day, I agree, na ang mga nakapaligid sa kanya yung talagang nagpapatakbo ng gobyerno dahil nga minimal yung management expertise ni Noynoy, ni Pinoy. Gayunpaman, at least in the Aquino administration, mararamdaman mo na presidente pa rin siya. Kumbaga, we did not agree with his politics or anything like that. But compared to the Marcos administration, where many of the cabinet secretaries, at kino-confirm ko yung sinasabi ni VP, many of the cabinet secretaries were left to their own devices. So, ibig sabihin, walang unified vision. Kumbaga, ang description ni VP Inday is yung presidente umakyat lang dyan, tapos walang structure, walang kahit ano. Kumbaga, sanay si VP na organized. At tama yung expectations niya. Hindi ka naman biglang magiging presidente. Once you're campaigning, dyan, alam mo na kung ano ang gusto mo. Kasi yan ang ibebenta mo. Yan ang ibebenta mo sa madlang people, kumbaga, na para gustuhin natin na maging presidente siya. So dapat nung palang campaign, and he did say a lot of things during the campaign. Aasikasuhin yung pagkain, aasikasuhin niya yung problema sa agrikultura, alam niya na may problema sa middlemen, alam niya may problema yung mga farmers, kailangan mag-integrate ng mga farmlands, gusto niya ng industrial farming, may mga ganyan. Pati sa mining, sinasabi niya, hindi natin matatanggal pa sa ngayon ang mining, pero pwede natin i-mitigate yung mga epekto nito. At gawin natin mas efficient yung earning capacity natin dahil sa panay ang export natin ng minerals. So ang laki, tapos of course tourism. Sinasabi niya na tourism is the major mechanism para makarecover tayo from COVID. Good, ay tama naman siya kasi yun ang pinakamadali. At lahat, ang problema, ang dami nating kompetensya.
Pero yung nilagay niya dun sa tourism, pasensya na kayo, hindi ko pinag-iinitan lang ang DOT. Yan lang ang pinakamadali kasi na example kasi kitang-kita. Pero yung nilagay ni Pangulo doon bilang kalihim ng DOT ay mayor sa isang town sa Cebu na wala pong experience sa sa pag-manage ng isang national na agency, at wala siyang marketing experience or experience doon sa various levels ng competencies ng Department of Tourism. Alam niyo, sa totoo lang, kung yung nanay niya ang inappoint na DOT secretary, wala akong duda that she would have done better than Secretary Frasco. At sinabi ko talaga yon. Sinasabi ko talaga yon. Kasi si Governor Gwen, before she became this hugely national political person, diba? Ang pag-manage niya ng mga heritage sites sa Cebu ay maayos. Hindi ko sinasabi na na palo ako sa governorship ni Gov Gwen as compared with others. Maraming kritisismo tungkol sa kanya. Pero ang hindi ko mababatikos masyado ay yung pag-manage niya ng heritage sites ng Cebu. So yun, ang inaano natin. So, yun ang sinasabi ni VP, and I can confirm na ganyan naman po talaga until ewan ko ngayon kung nagka-cabinet meeting pa siya uli. In other words, tuloy-tuloy. Hindi siya natuto bilang Pangulo na magkaroon ng holistic view. Kasi ikaw ang Pangulo eh. Ang daming departments under you. Hindi mo maaasikaso lahat ng concerns na yan. But you need your cabinet secretaries to have that singular vision para yung mga activities ay tungo doon. So, kunwari, ang vision mo ay unang-una, i-raise natin ang GDP to this much, ganito. Reduce poverty kasi ito ay objective goals. So, kunwari, ang goal mo, kailangan gawin mong objective para masabi mong na-achieve mo. Hindi hanas-hanas, putyo-putyo lang or charot-charot lang yung sinasabi mong pag-achieve, di ba? O kunwari, sabihin mo, ang achievement mo na gusto by the end of, let's say, 1 or 2 years, i-increase yung GDP natin to ganito. Paano natin i-achieve? O, number 1, kailangan ba yung sa taxes? Ano ba yung kailangan fiscal policy natin? Ano yung kailangan na, etc. O, i-recognize natin ano ang contributions ng bawat ahensya towards raising the GDP. O number 1 dyan, DPWH, not even DOF ha. DPWH. Bakit? Ang laking pera na dumadaan dyan, yung pera na yan gets paid out and that money will now enter the economy at could produce other businesses, other economic gains. Okay? So, kailangan, DPWH, para ma-achieve natin ano ang inyong contribution dyan. Yun ang purpose ng mga cabinet meetings. So, apparently, tama nga si VP, alam niya kung ano yung purpose ng cabinet meetings. You only need to, tingnan niyo her father. Yung cabinet meetings niyan, grueling. Kasi hours and hours and hours. Kasi kailangan yung pag nagre-report yung mga cabinet secretaries, naririnig din ng ibang mga cabinet secretaries. For one, they know what's going on para hindi ka nagsasalita ng pabalang or out of your lane. And two, para matuto kayo kung napagalitan yung isang cabinet secretary dahil mali yung ginawa sa ganito, makikita mo yung parusa. Para may fear factor kumbaga. But aside from that, para alam nila very pointed si Pangulong Duterte and very insistent on a corruption-free government.
So yung mga ano niya, kailangan nandun lahat ng cabinet secretaries and many times heads of agencies. O corruption-free, number 1. Crime rate, pababain. All agencies kasama dyan kasi lahat may mga law enforcement issues ang mga yan. Sabi ni Ma'am Jasmine, grabe pala pinagdaanan ninyo ni Attorney Vic under kay BBM. Nag-enjoy lang talaga si BBM sa title niya. Ang personal opinion ko po ito ha. Ang tingin ko kasi kay Pangulo is that he was very excited to be back in Malacanang. So, may picture-picture pa sila na back in Malacanang, mga ganyan. Okay. Okay yan. Kasi may nostalgia at saka this was for the voters. Okay? Ito yung redemption niya. So, sa umpisa talaga, ang projection niya is back in Malacanang. Okay yan. Okay. Hindi ako consulted on that one. Iba yung nag-handle ng projection na yan. Gayunpaman, understandable yan. Pero after that, you have to portray working president na. Diba? So, ang hinahanap ko, nasan dito sir yung sa continuity, san dito yung sa ganito, san dito yung sa ganyan. So, nag-start na ako mag-worry when mas marami akong naririnig na hindi natin itutuloy yan. Hindi natin ito, we won't do that. We won't do that. Okay. O sige, sa akin okay lang because this is your administration. You tell me what your priorities are. Ang observation ni VP is, we did not even get that. Okay. So yun. And that's why I'm just here to confirm na tama si VP. Totoo yan. But she has high standards at tama siya. Well, actually, hindi pa nga high yun compared to BBM standards. Kasi si VP, kailangan you make each cabinet meeting count. So ano yung aims ng mga cabinet meetings mo? Coordinated ang efforts ng bawat ahensya at departamento sa iyong gobyerno. Number 2, common yung vision. So lahat kayo may kanya-kanyang pakay. So, ikaw, agrarian reform, kailan matatapos yung distribution ng ganito? What can we do to make it better? O i-waive na natin yung mga utang ng ilang farmers, bayaran na lang ng gobyerno yan para they can continue now dun sa pag-till ng lupa. Pero gusto niya integrated farmlands. So anong kailangan mong gawin para sa integrated farmlands na yon? Kakausapin mo ngayon ang Kongreso. Imi-meeting mo ngayon Senate and House. Ito ang aking priority for agriculture. This is my proposed law. Pwede ba natin gawing priority ito? Hindi po nangyari yon. Or kung nangyari man, then it was not evident to any of us. Okay? So yun, you must be, so this goes not just to the fact na gusto natin si Inday Sara na maging presidente natin, pero kailangan na rin natin mag-demand from the candidates. So, ito si VP, hindi pa nga tayo nagde-demand, nagbibigay na siya. So alam na natin. Wala pong live ng mga cabinet meetings noon. Pero ang kino-cover ng RTVM, yung mga pagdating namin o cabinet meeting, makikita na nandun kami sa mga upuan. Pero makikita mo rin ito observation ko lang, na mayroon talagang priority cabinet secretaries. Yun yung mga malalapit umupo kay presidente. Tama naman yun. Normally, yung what we call the president's immediate official family, yung PMS, ES, PMS, and press secretary dapat malapit lang. Kasi yung nakadikit kami dun sa OP, although we have independent agencies, ang trabaho namin is more direct with the president, and in many instances like with Attorney Vic, with all of us, we have some kind of role
with the other cabinet secretaries. May priority. So sa information, akin yun. So sa mga admin matters like yung mga homework, yung mga minutes, etc., PMS yon. Everything else, KES. Tama, sabi ni Edward. Cabinet secretaries they are equally responsible for making things happen. Kasi tama kayo, pinili ka to execute the vision of the president. Iyan ay kung may vision. Wanyayete is asking, did VP Sara attend election debates? No, but neither did Lenny. Like what Digong went through. No. May difference. Kasi with President Duterte, he was the darkest of dark horses. Hindi siya, although very, very popular, he had to fight for each point that he made with the voters. Kasi ang kalaban niya had a lot of money, a lot of name recall, and had been in government for a long time, national government positions for a long time. So, kailangan niyang umattend ng debates. By the time nagkaroon ng presidential and I think may vice presidential debates, si VP, number 1 na siya. So, hindi na niya kailangan yung mga puntos na yon. Tama si Pete. She won't attend the debates kasi popular na rin siya. Well, mahirap magsalita ng tapos, di ba? But let us see kung ano ang strategiya niya ngayon.